Ay, magandang gabi mga boss, mga kamping, mga kabunyog. Ginabi. Walang magawa eh. May pinagpuntahan eh. Ha? Oh, Kibuloy, now a fugitive. NBI. Oh. Pakinggan natin to. 3 hours ago lang ho to. Si Kibuloy nga, i-arresto na daw. Oh. Kibuloy 8 arrested. 2 others surrender. Oh. Meron palang na-aresto. Oh. Pero si Kibuloy, wala. Pakinggan natin to. Ngayong hapon, meron tayong mga nag-surrender and aresto. This is a joint operation by the NBI and the PNP, Region 11, o Pro 11. Simultaneously, nagkaroon tayo ng service of warrant of arrest issued by the Davao City Court, Branch 12, sa sala ni Jan Baguio. And ito nga, meron tayong nahuli this afternoon. Nagpo-post sila ng bail for 80,000 each. Si Pastor Apollo Kibuloy, wala po nung nag-serve tayo ng warrant, wala doon sa area kung saan siya naglalagay, nag-opisina, and doon yung bahay niya, as well as the other two accused of the case issued by the court. Nga namang nandoon. Siyempre nagtago na. Diba? Tuloy. May gusto kayong itanong kay Attorney Albao dyan sa studio po. Okay, Attorney. Attorney, kahapon nagre-request ang Senate sa Pro 11, Police Regional Office 11, na tulungan na daw sila para i-serve yun ng mga warrant ng Senado. Nandito si Secretary Ronald Llamas eh. Pagtatanong ko siya mamaya. Maganda ho yung tanong niya. Yun din ang tanong ko eh. Kahapon sa vlog ko. Ituloy natin. Meron ba kayo update doon? Yes, ma'am. In fact, this afternoon, yung sinerve natin na warrant of arrest issued ng Davao City Court, kasama din yung pag-serve ng contempt warrant ng Senate, no? Kasama din natin yung... Sinabay na pala lahat yung mga warrant of arrest, pati yung contempt warrant na Senate. Sabay-sabay na. Oo. Para isang buhos na lang, di ba? Total, wala rin yung aaresto yun eh. Wala rin yung pagseserban, di ba? Yung kapulisan dito sa Region 11 sa pag-serve ng warrant. Kasama natin sila, ma'am, this afternoon. Attorney, pag nag-serve ba kayo ng warrant, Yes, sir. ay nandun lang kayo sa gate? Si Secretary Ronald Llamas na to, ang galing eh. Yun yung sinasabi ko. Pag nag-serve ng warrant eh, andyan po ba si, wala siya rito, sabi niya. Tuloy. Gate? Or pwede nyong pasukin yung napakalaking lugar na yan para tignan kung nandyan nga yung sineserban nyo ng warrant? Sir, yung pag-serve po natin ng warrant this afternoon ay pumasok po tayo sa buong compound ni Pastor Apollo Kibuloy and pumunta tayo doon sa opisina niya. Pumasok tayo, hindi lang sa gate, no? Pumasok tayo sa loob mismo ng compound. Ito hapon, wala siya ngayong hapon. Okay, Attorney, hindi naman po kayo nahirapan magkaroon ng access dyan sa sa KOJC compound. Yes, sa compound. Hindi naman tayo nahirapan dyan, no, pag-serve ng warrant. In fact, yung mga tao ni Pastor Apollo Kibuloy, very cooperative. Nung dumating tayo doon, binuksan ng mga security and actually ready na rin sila. May mga abogado rin nakaabang na. Sa pagkakaintindi po namin, Attorney, medyo malawak yung compound na yun, is it safe to say po na wala? Maliit lang. 8 hektarya lang yata yan eh. Aray. Si Pastor Kibuloy dyan sa compound na yan nung Ang pinasok nyo? pinuntahan lang natin, sir, kung saan siya nag-opisina at kung saan yung resident niya. Okay. Yung ibang area, sir, ano na yun? Eskwelahan, may klase pa sa ngayon. And yung the other side naman, Kingdom. Yan yung parang malaking team, no? Na kung saan hindi pa nag-operate. May paliwanag po ba ang mga taga Kingdom of Jesus Christ kung tungkol sa whereabouts ni Pastor Kibuloy? Nung tinanong natin, sir, kung saan si Pastor Kibuloy, ang sabi nila, wala daw dito for how many days na. Okay. Usually, Attorney, ano yung susunod na move nyo
kung sakaling katulad yan ay hindi nyo na-serve dun sa target ng warrant, anong susunod yung move para makuha yung... Sir, in fact, Si Secretary Leonel Llamas yun, ang galing magtatanong eh, no? yes sir, in fact, hindi lang isang area yung pinuntahan natin. Ngayong hapon, ongoing kayong pag-serve ng warrant of arrest sa iba pang properties ni Pastor Okay. Tuloy. Pumunta din kami sa Samal. Ako naman, yung team namin, pumunta kami sa Mayong, ibang place naman yun. And meron pang ibang lugar. And dito sa warrant of arrest na in-issue ng Davao City Court, we still have 10 days to serve the warrant of arrest before it will be returned. So may 10 days pa tayo na manhunt operation na gagawin. 10 days, attorney. 10 days na paghahanap kay Pastor Kibuloy. Yes. 10 days? Kukunti na. Ay, ako. Sana mali ako yung aking kutob Parang bantag lang din yan. Oo, Diyos ko. Tsaka mamaya, meron akong ibibigay sa inyong dahilan kung bakit hindi ho yan mahuhuli. No? Oo. Yes, sir. And after which, i-return natin yung warrant kung negative. Kung positive naman, i-return din natin. Then it's up to the court if the court will issue an alias warrant of arrest after that. So, two other Pero properties... attorney, balita nyo ba, nandito Yes, pa siya ma'am. sa Pilipinas? May balita ba kayo na nandito pa siya sa Pilipinas? Yes, ma'am. Ang balita namin, nandito pa siya sa Pilipinas. In fact, yung mga sasakyan niya, kasali yung aeroplano at saka helicopter, andito pa. No? Meron tayong mga information, andito pa. Pero pwede ba, accurate ba na sabihin namin, tawagin na namin siyang fugitive at this point? Yes, ma'am. Hindi man natin siya na-arresto ngayon. It will be considered as fugitive from justice, no? Based sa issue na warrant of arrest ng court. Kaya manhunt na yung ginagamit yung term. Yes, sir. Okay. Attorney, bakit 10 days lang? Yun yung sa batas natin, sir. Pag may warrant of arrest na in-issue yung court, Okay. within 10 days, kailangan i-serve natin yung warrant. Okay. Yun yung magseserve ng warrant of arrest yung mataba. Oo. Mamaya may picture taking pa ito eh. Tawa nga ako ng tao eh. Ito na ho yung pag-aari ni Kibuloy, yung compound ni Kibuloy, oo, to.
Una na po. Okay, sige pa rin yan. Sir. Ito na lang. Laki nung ari-arian ni Kibulog, no? Kaya na. May kinuha lang po, sir, man. Ginawa na po kapag kasi kasama. Sabi ni Jojo, yung tinatawagan Okay. ni Epe doon. Wala ba dito sila? Dati din. Rolling. O, ganun lang ho yun. Yung, ano yan, sinerve na ho yung warrant, o yun lang. Tapos mamaya, magpipicture taking pa ho yung mga yan eh. O, alam niyo mga friend. Talagang magtatago ho yan. Eh, magtatago yan. Alam nga naman dyan magtago sa property niya yan. Di, siyempre, di sa ibang lugar tatago yan, di ba? O. Ang daming bahay na pwedeng kumupkop kay Kibuloy dyan. At lahat ng kukupkop kay Kibuloy ay sa langit na sila pupunta. Dahil yung kaluluwa nila, dadaan kayo sa akin para kayo makapunta sa langit. O, diba? Kaya yung si Digong na kanyang best friend, siguradong sa langit do yung pupunta. Ayon sa kanya, ha? Dahil dadaan nga yung kaluluwa daw ni Duterte papunta sa langit. Si Kibulog ang stopover, o diba? Sakit ulo. Alangan namang hindi siya proteksyonan ng kanyang best friend. Takot lang nun. Alam niya sa impyerno siya pupunta eh. Pero pag dumaan siya barkada niya si appointed son, kaya malamang na langit siya makakapunta. Diba? Proteksyonan mo ako dito sa lupa. Diba? At ako bahala sa'yo at siguradong aakyat ka sa langit. Patay tayo dyan. Kagabi ho, may tanong ho ako na kung sino hong mas may tama dito sa dalawa, si Panelo sa si Roque. Ito ho yung inyong mga kasagutan. Kung sino ang mas maraki tama. Magkulab na ho tayo. Wala akong mangyayari dyan. Sana mali ako Si Bantag nga nag-guess pa nung Boratello ba yun? Yung mga vlogger? Oo. Di raw siya susuko. Si Bantag pa. Diba? Tsaka yun nga, hindi po pwedeng hindi proteksyonan ni Digong yan. Dahil hindi siya makakakit sa langit. His Excellency, pinagtatawanan ka lang Paano ba? Patay tayo dyan. Ladies Anita, shout out. Magandang gabi po, Sir Roque. Especially to your loving wife mo po at sa aming mga sumusubaybay po sa inyong programa na nakaka-enjoy sa aming lahat. Salamat. Kalat ni Baya, shout out Magandang gabi din sa iyo, mabuhay ka, sabi ni Kalat ni Ladies Anita. Soylo Flores, shout out. Joe Flores, my friend, shout out, sabi niya. Sagot sa tanong, pareho silang malala na ang tama sa ulo. Nahawa na sa amo nila. Yun. Kakatawa kasi itong mga sagot niya. Ladies Anita ulit Halatang nagsisinungaling. Wag lang may masabi. Kaya kahit hindi totoo, biro itong damuhong baklang piluka. Si Harry Roque. Malala rin yan. Totoo, Mga buwang na ang utak
ng mga wala ng delikadesa, kapal ng pagmumuka sa mental na dapat sila dalhin. Tanggapin kaya? Alin Aquino, shout out ah. Si B1 at si B2, magkasabwat yan. Alam nila ang ginagawa nila. Di ba pag komedyante duo, kunwari, magkasalungat, bandang huli, magkasama pala, luma na yan, totoo yan, Army ha. Arnie pala, Arnie Aquino. Jaime Villapando, shout out. May mental disorder ang lahat ng tropa ni Digong. Sila nagkokontrahan. Talaga lang. Ladies Anita ulit oh. Si Roque, inamin naman na ng ambassador ng China na si Duterte shit ang nangako sa kanila tungkol sa Ayungin Shoal. Maliwanag pa sa sikat ng araw. Tigilan mo, hoy, baklang si formerly Senador Trillanes. Daport, kung matapang ka magharap o harapin mo direkta si Trillanes Daport. Huwag ka sa puro dada ng dada. Takpan mo ng tape na malapad ang bunganga mo. Galit si Lady Sarita kay Harry Roque. Bakit nga hindi nagkaroon ng guesting na gano'n, no? Si Secretary Ronald Llamas, nakahanda siya dyan sa mga ganyan. Yung, kunyari, si Roque, guest siya. Tapos mayroong mediator. O, sige, fight. O, diba? Sana kay Christian Esguera. O, diba? Maganda. Ladies Anita ulit o. Totoo po, Sir Rox, ang ICC bago mag-July, darating na ang warrant of arrest. Ang bago na head ng ICC ay Haponesa na po. Oo. Nandiyan na raw eh, sabi ni Kawaldi. At yun nga, sabi ni Kawaldi, ay nagpipresenta siya. Isa siya sa aresto kay Digong. Talagang bilib din ako kay Kawaldi. Ang tapang. Oo. Ladies Anita ulit oh. Time will come na ang US FBI wag mainip si Kibolok as Kibaliw. Wala, baka mahirapan din yun. Erin Barela, shout out ah. Road to 23k subscriber. Layo pa yung friend. Hello, Miss Akira Milus. May you have a great day. Ingat, sabi ni Kalat ni Baya. Shout out, Akira. Jun Lagon, my friend, shout out. Jeff Ramos na Danilo Proilan, shout out. Mag-aaway na sila dahil sa sarili ng interest. Totoo. Sabi ni Kalat ni good evening, Karoke. Tirahin mo patagilid, Karoke. Raul Villanada, shout out ah. Greetings Kuya Rox at sa inyong may bahay. God bless you always. God bless, Raul Villanada. Raul Villanada ulit oh. Nagkakabanggaan ang Champoy, si Pat at si Tim. Pareho lang may tama yan. Si Butiki at si Mantika. Magkakatalo na lang kung sino ang mas bulok. Totoo. Kalat ni appointed son lang malakas. Patay tayo dyan. Raul Villanada ulit oh. Pag kinunan mo ng litrato si Panelo at Roque para silang litrato sa pakete ng butong pakwan nung araw. Ay, si Pat Intin, oo, no? Pero, Misael, shout out. Pat Intin, butong pakwan, o, di ba? Pero, si Panelo naman, hindi na masyadong tin, no? Si Shoke, masyado mataba, di ba? Yun ang talagang mukhang champoy. Ferdinand San Juan, shout out. Good evening po, Karox. Karox, ang iniintay ko na lang po ay yung hatol ng tadhana sa mga politiko na dumadapurak, yumuyurak sa ating bayan. Walang utang na hindi pinagbabayaran. Ang kabayaran nito hindi man ngayong maaaring sa susunod na panahon o salin lahi. Pwede, friends. Ang galing ni Ferdinand. Totoo yan. Gaya sabi ko, ulit-ulit. Ito po ang impyerno.
Yun po ang langit. Makaligtas man kayo sa batas ng tao, sa batas ng Diyos. Malabo. Kasi ho doon sa taas, siguradong walang abogado ho doon eh. Oh. At lahat ho, lahat kaya sinasabi, di ba? Lahat po na nangyayari ito, nakikita na lumikha. Oh. Kung sino ang dapat makarating sa langit at kung sino ang dapat maiwan dito sa impyerno. Diba? Ito talaga eh. Ito rin ho, paraiso. Pag marami kang pera, alad ka, yung si Enrile, paraiso, di ba? Ganda ng bansyo, oh. Lord. Ano masasabi mo sa mga ganyang buhay? Sa sarap ng buhay nila, halos ayaw na nilang umalis dito sa paraiso. Oh, ngayon kung wala ka namang mahirap na mahirap ang buhay mo, magpakabuti ka na lang. At nang makarating ka na sa langit, hindi ka maiwan dito sa impyerno. Ha? Alin tayo mo nito. Good evening po, tatay. At sa mga Roque Warriors. Federico Mandak, shout out. Sir Roque, tagakalat si Panel. Si Roque, tagakalat. Si Panelo, tagalinis. Si Roque, pag nabubuking kung sino-sinong sisisihin biglang bawi. At binalingan si Trillanes, wala kasing tigil ang bunganga ng butanding na ito. Napapahamak yung amo niya. They have one in common. Pareho silang Judas. Si Panelo naman, ang tagal ng issue nung siniwalat ni Roque, yung secret deal na yan, ngayon lang siya ngawa at fake news daw. Sino pang maniniwala? China mismo ang nagbulgar. Too late the hero kana Panelo. Si Roqueta natauhan bigla kay Panelo at binira niya si Trillanes. Ngayon parehong baliw yan, dalawa na yan. Patay tayo dyan. Naniniwala ako sa dyan, Federico. 101%, ha? Arlene tayo malito. Baliw yan pareho, tatay. Aligaga na sila sa kakadepensa sa pamilya ng demonyong si Digong. Si Dutae ang totoong may kasunduan sa China. Di ba? Traidor nga sabi ni Secretary Llamas talagang alin tayo mo nito. Pag kinarma ang mga taong malala na ang pagkampi sa China, sa kanila malalaman na mali sila. Totoo yan, Arlene. User, shout out. Pareho yan, may tama. Tao siya. Lorna Bele, shout out. For me, Karox, pareho pong may tililing si Roqueta at Butiki Panelo. Totoo. Shirley J. Sir, shout out May tililing talaga yan si Roque. Nagpapakalat ng fake news lagi. Alam naman nila na sila ang salarin kung bakit naghihirapan ang mga Pinoy Navy dahil sa kanila. Binabaliktad lang nila ang pangyayari. Alam yan ng DDS na sila ang may kasalanan. Tatay Digong nila, mga tahimik nga sila. Bakit kaya itong butanding na to, nasisikmura niya laging magsinungaling? Nabaliktad na ang utak. Dati mahirap siya ngayon. Maki Duterte na. Siyempre pera Gaganyan ba yan kung walang pera? Sus, Ramon Valencia, shout out. Bossing, pwedeng totoo yung sinasabi ni Choque. Kasi sa sobrang epal niya, nadulas ang kupal. Sigurado sinabon yan ni Digong nyo. Kaya itong si Butiki, todo suporta. Totoo. Ramon Valencia ulit Kumusta na lang sa lahat ng Roque Warriors. God bless all. God bless, Ramon. David Allen Mendoza, shout out Hello po, Karox, at sa mga Roque Warriors. Good evening po sa lahat.
wala na po kasi sa wisyo yung si Digong. Sa wisyo si Digong, naging gunggong na talaga. Kita nyo naman ang mga interview niya, iba-iba sinasabi. Ngayon, adik si BBM. Susunod na araw, wala akong sinabi na adik si Presidente. Kaya po, ganyan ang mga statement ng dalawang itlog na bugok ni Duterte na yan. Ang dapat po ay sabay nila kausapin para iisa ang tono ng kanta nila. Hindi yung isa ay naka-alto, tapos yung isa naman ay naka-bass or baho. Totoo yan, David. Parehong tanga yan eh. Totoo lang. Ewan ko, mga bugago nga ba yan? Kung ako di ko kukunin yan. Bagay, sabi nga naman, wala yata na ipanalong kaso yan. No? Ramon Valencia ulit. Bossing, sa totoo lang, parehong hindi karapat-dapat paniwalaan ang dalawang kupal na yan. Mas maniniwala pa ako kay Senator Trillanes. Malayo naman, Ramon. Kung sa paniniwalaan, Diyos ko. Librado Ludovico, shout out ah. Parehong sibak yang dalawang yan. Parehong sibak yang dalawang yan. Karox. Walang itulak kabigin. Maluluwag ang tornilyo. Kailangan dyan ay overhaul. Blessed morning po, Roque, and to all supporters of Roque Avenue. God bless po. Stay safe and healthy. Stay safe, Librado. Friend Shervin Sapeda, shout out. Christian Sen, July 7, Alcantara, shout out sa inyo mga friend. Friend Ivy Bingson, Dolor Garcia, shout out. Belinda Magtangog, shout out sa inyo ha. Impong Basyang, Team Tia Deli, bumabati po ng mapagpalang buhay sa ating pong lahat. Team Rocky Warriors, the great. O sa usapang sinungaling na naman po tayo ngayon. Ano po, Sir Rox? Grabe po talaga, lupit at anghang ng bunganga ng yawang butanding nato. Mailigtas lang ang sarili sa kumunoy. Lahat gagawin kahit pa si Satanas, di niya po talaga sasantuhin. Sarap pong talagang lagyan ng kawil ang bunganga at ihulog sa dagat. Magsilbing pangharang sa mga yawang wakanga at doon siya magbuga ng lupit at talim ng kanyang nagbabagang bunganga. Hoy Kurimaw Syoke, umayos-ayos ka ha. Saan ka ba talaga humuhugot ng kakapalan ng mukha? Kapalan ng mukha mong damontris ka ha? Nakahimod ka lang sa puwit ng asong ulol. Nagkaganyan ka na. Hoy Bisep, kung ayaw mong ikaw masintensya ng bayan na hindoropot ka, kung magsisinungaling ka rin lang at huwag ituturo ka ng daliri mo, kung ako sa'yo, paganahin mo ang mga tulog mong kolesterol at mantika sa utak mo ha, di ka na nakakatulong pero wisyo ka pa. Totoo, nabuisit ka di ka ba ikinahihiya ng mga kamag-anak mo at mga pinaggagawa mo na animal ka ha? Hay nako, makalayas na nga po muna Sir Rox, baka di ako makapagpigil. Hamunin ko yan ng Zumba 1-on-1. Leche kang damontres ka, sarap mo talagang chinilasin sa nguso. Kinamtsubi. Lumayas-layas ka nga dyan, buisit. Pinag-iinit mo talaga ulo ko. Lakas tama ng sayad ng utak mo. Pero wisyo ka talaga, Galit si Tia Deli. Alintaya mo. Pwede tatay na Amerika na ang mag-ayos ng lumang barko na sinagsag para matakot ang China. Para tumigil na ang mga China na yan. Wala nananakot lang yan, hindi yan kakana. Nanduduro. Alam niyo yung manduduro? Kung mumalaki sila, dinuduro. Si Digong naman, nagpaduro. Matapang lang si Digong doon sa mga magmumurahin niya, yung mga nakachinelas, ganun lang siya. Yung hindi lumalaban, doon lang. Pero pag lumalaban, kampi tayo. Yan. Ganun yun Ganun si Digong. No? Alin tayo ulit Kapag ang US
na ang mag-ayos sa lumang barko ng Pinas. Takot lang ng China, mas madami ang war weapons na US kesa sa kanila. Tsaka yun nga, no? Sa totoo lang mga friend, yun langgam. Pag natapakan mo at hindi napatay, babalikan ka niyan, kakagating ka niyan. O, langgam putres, masyadong tayong inaapi niyan. China na yan, sa totoo lang. Oo. Pero kay Digong, okay lang kay Digong. No problem. Oo. Galit na galit si Secretary Llamas sa kanya, sa totoo lang. O, sa mga Duterte, grabe. Kita yung mga tanong ni Secretary Llamas kanina, no? Para lang yung mga nag-serve ng warrant ng pares, no? Para mga syunga. Tok. Diyan ba si Kibuloy? Sino sila? Parang gano'n. May dala ho kaming warrant of arrest. Oh, wala daw siya, sabi niya. Rodelia Alpilor, shoutout. Hello po, Sir Rox. At sa mga bossing, Sir Rox, kung ganyan ang nangyayari sa gobyerno, dapat tanggalin na Senado. Maliban kay Senadora Risa, kasi wala silang kwenta. Sino ba si Kibulok na manyakis para protektahan? Di sila makabayan, makasarili sila. Kapangyarihan at bulsa nila ang importante sa kanila. Talagang nakakagalit sila, Sir Rox. Salamat po at ingat. God bless po. Siguro nga, naniniwala sila na yun nga, pag pinotektahan nila si Kibulog, mapupunta sa langit ang kanilang kaluluwa. Dahil, hindi kaya ganun. Pero kung naniniwala si Duterte, maniniwala doon sa sasabi niya, si Kibulog. Diyos ko. Kaya ba naniniwala ba kayo na si Duterte naniniwala niya kay Kibulog na siya ang appointed son? Oh, pakisagot ho bukas Oo. Ha? Na siya ang inappoint. Ha? Oh. Yung tuso ni Digong na yon, sa totoo, tama sila sa Kanyas. Yan di Kibulog na yan. Front lang yan ni Duterte. Ha? Bilyon-bilyon ang halaga na ari-ariam. Pag nilaliman ho investigasyon yan, lalabas ho ang totoo niyan. Pag yan talagang nilaliman ng yung investigasyon, sa kumuha pera yan, si Kibulog, paano nagkaroon na, hindi ho talaga makapaniwala dyan. Baka isa ho sa pinakamayaman sa buong Pilipinas yan. Totoo. Yan si Digong. Kibulog, kumbaga sa yung tinasabing cronies. Yun lang yan. Cronies lang ho yan. Ted, shoutout Ted. Ayaw kay Harry Roque masyadong fake news. Pero kung sasabihin niyang may secret deal si Digong at China, ay naniniwala ako doon. Kay Salsal Panelo naman, para sa kanya ay walang mali kay Duterte. Nagsasagpangan lang itong dalawang baby buhaya. Totoo yan, Ted. Nestor Porcingula, shoutout. Sir Roque, inuunggoy lang tayo ng mga yan. Mahirap paniwalain talaga itong si Nestor. Parehas tayo, yun ang tutong ko. Oo. Alin tayo ulit. Ay nako, Harry Roque, nagmumukha ka ng special people. In short, Mongoloy. Ibabalik mi naman yung disinformation na ginawa nyo noong 2016 hanggang ngayon. Totoo. Marilo Pabiano. Sabi good night po, Tay. To your family and to all ka-warriors. Matagal ko na pong iniisip pang counter sa palagi niyo sinasabi na excellency. Ito po, nakaisip na po ako. Proxcellency. Proxcellency Proxcellency po, kasi sabi-sabi naman nila, si FL Lisa ang nagpapatakbo, di po ba? So, hari nawa po, yung magaling na instinct ng mga kababaihan ay
pairalin na niya para naman po di tayo maturete sa mga ganap. Ang dami po kasing twist, bida kontra bida, daming sidekick like ito pong si Tabaroque at Payat Panelo, tila mga batang paslit na nag-aagawan ng premyo ng tatay nilang ulyanin. Tiyak ang sagot po niyan ni Diggs, wala man akong secret deal, gentleman agreement, mga put na kayong lahat ba bangag ba kayo? So ang ending po lahat nga di po ba tay? Totoo, galing mo ay dalahin ko po maging matibay tayong lahat na di mahawahan ng mga may tama ng mga nagkakagulong DDS. God bless us po tayo at sa mga kawaryos. God bless, Marilo Pabian. Ted ulit o si Ted. Ang justice system sa Pilipinas ay parang butika. Pagka wala kang pambiling gamot, patay ka. Kaya ang mayayamang kriminal ay bumibili lang ng abogado. Pagkatapos, pokos-pokosin ng abogado ang batas. Kulong ang walang pera kahit walang kasalanan. Totoo yan, Ted. Misael, shout out. Sabi niya, wala yan si Panelo, wala yan si Roque, parehong maitim ang isip. Maiitim ang isip. Mga salo tulad din ng amo nila. May pahamak ng bansa. Mga pahamak ng bansa. Totoo. Ano to? Arena Benido Aberion, shout out. Palito kontra Butanding, patay kayo. Federico Mandaco, ang kaduwagan ni BBM ang magpapabagsak sa kanya. Yan na ang pagkakakilala ng mga tao sa kanya dahil wala siyang ginagawang solidong hakbang laban sa mga Duterte at alipores niya. At sa China, dismayado at galit na din kahit na yung mga taong sumusuporta sa kanya. Sayang nga lang naman yung effort nilang ipagtanggol siya. Kaya pati LP urong-sulong na suportahan siya. Hoy, Madam Lisa, pakibatukan mo asawa mo para magising. Ang daming bansang sumusuporta sa Pilipinas. Anong kinakatakutan nyo? Pati si Amy dapat siguro tawasin para mawala yung sumpa niyan. Ito. Ay, Federico Mandak, galing. Marcelo Santa Ana, shout out Sal Panelo at Harry Roque, parehong ogag. Karox, Kawaryos, tinatanong pa ba yan kung sino ang siraulo? Mga aso ni Digong nyo yan, mga aso ni Digong nyo yan. Amo at tuta, pareho may tiniling. Yan ang utak, Digong nyo. Totoo, Marcelo. Federico Mandak ulit, Si Kibuloy siguro, baka laging may nakahandang cash. Cash yan, pangsuhol sa aresto. Cheque na cheque. Para siguradong hindi aaresto, ha? Marcelo Santa Ana ulit, Karox. Ano to? Ayos lang yan. Bayaan yan na magtago na lang. Mas mahirap yan. Hindi makakatulog ng maayos yung paglabas ng lungga niyan, lalong malaki na ang sira ng ulo kakaisip. Hindi, Marcelo, sarap buhay yan. Andun lang yan sa kanyang best friend. Hindi naman. Siyempre, matatakot naman yung mga pulis. Pupunta ba sila sa bahay ni Digong para maghanap doon? Takot lang nila. Daming barrel si Digong. Diba? Dahil, wala ko yan. Sana mali ako. Pero wala yan. Nihipo. Di nila may hipo yan. Kasi nga, hindi kayo makapunta sa langit kung hindi kayo dadaan sa akin. Praise the Father. Marcel Santa Ana ulit, Hindi malaman kung bakit mabait si PBBM sa mga Duterte.
parang may something na isang masamang kilos ni PBBM, may sasabog na hindi maganda. Ano pakiramdam nyo? Your guess is as good as mine, my friend Marcelo. Emily Capistrano, shout out. Sa bibig nila, Roque, nalalaman ang katotohanan. Sila ang nagkakagatan. Sabi yan ni Percy Lapid. God bless, Karox. Oo, totoo. Sabi ni Percy yan. Al Olalia, shout out ha. Pareho lang may sayad, dalawang yan. Butiki at Butanding. Malaki ang naging pakinabang ng dalawang laos na abogadong yan kay Duterte na hindi nila matatamasa sa ibang kliyente nila. Kaya todo suporta sila sa kriminal. Baka tulad ng Uniteam, baka tulad sa Uniteam, laglagan na din, didishit na walang prinsipyo kundi fake news. Ang mga tumatawag na trililing kay former Senator Trillanes, ang tunay na may trililing. Good day, Sir Rox at mga ka-warriors. God bless, Al Olalia. Alam nyo, pag pinagtanggol nila si Kibulog, pupunta sila sa langit. Antok na ako mga boss. Mag-aalas 10 na oh. Emily Capistrano ulit oh. Tapusin ko lang to. Karox, tahimik yung BBM dahil sa laki ng utang na loob niya sa mga Duterte. Kung kaya nakapwesto siya ngayon, huwag na tayong magtaka. God bless the Philippines. Pwede. Yun ang alam nila. Pero para sa akin, Emily, kung hindi sa Marcos, hindi magiging presidente si Duterte. Kaya siya naging presidente, paulit-ulit. Sinuportahan siya ni ni Amy Marcos. May pera na, may suporta pa. Kaya siya nanalong presidente. Tinalo niya si Rojas. Dahil sa kanyang satsat na ipadilibing niya si Marcos sa libingan ng mga bayani. Yun mismo. Kung hindi sumuporta Ilocano sa kanya, di talo siya. Di hindi malilibing sa libingan ng bayani si Marcos Sr. Di ba? Ulitin ko ulit Tinanong, kung sakaling kayo manalo, palilibing nyo ba? Yung mga sagot ng mga kalaban ni Digong, puro hindi. Pag ganun. Pero si Digong, diretso. Palibing ko. Hindi sumuporta sa kanya yung mga loyalista ni Marcos Sr. Di ba? Emily Capistrano ulit. Kibuloy is untouchable. Well protected. Nothing new people of the Philippines knows that truth. More prayers tayo, Karox. Take care. Take care, Emily Capistrano. Roberto Sayat Sr., shout out. Parehong may talangka sa utak. Mga sinungaling yan. Si Digong, ang the best sinungaling sa lahat. Huwag mong idamay si Trillanes. Respektadong tao yan. God knows, napakaraming walang iya sa side ni Digong. Mga abogadong kapalmuk, sobra sa kawalang iyaan. Mismo. Mary Grace Santos, shout out. Totoo po, fake news talaga si Roque Butanding. Wala na talagang gamot sa tama. Wala na talagang gamot sa tama sa utak yan. Mas malala pa kay Panelo. Nasa record naman ang nangyari noon sa West Philippine Sea 2012. God bless, Karox. God bless, Mary Grace. Chad, shout out, Chad. Pareha silang may tama. Mismo. Elizabeth Iscare, shout out Good morning, Sir Rox. Yan dalawa na yan, parehong nagsisinungaling yan. Yung isa, akala mo totoo sinasabi. At yung isa naman, pinababalaan ng lahat na sinasabi nito. Kaya ibig sabihin, parehong wala sa hulog. Tawa-tawa siya. Dito, pinakikita nila na nagtatakipan sila ng sarili nilang mga baho. Mismo. Elizabeth Iscare ulit Nakakasawa na ang mga pinagsasabi nito Sir Rox.
Di nila alam kung ano ang dapat gawin para pagtakpan ang kapalpakan pinaggagawa ni Duterte administration. Dapat lang talaga kumilos na si BBM dito at halatang gusto na nilang agawin ng gobyernong ito. Hay, naku, totoo. Wala talagang kaagawin yan. Kasi parating ni ICC. Oh. Ted ulit, oh. Kung talagang didibdibin ng ating Philippine Navy ang planong pag-countermeasure sa China sa West Philippine Sea, pihadong uurong ang putotoy ni Xi Jinping. Duwag yan, parang si Digong. Pinag-aaralan na daw ng ating mga kaalyadong bansa kung anong mabuting gawin oras na magkamali ang China ayon sa balita. Ang payo naman daw kay BBM ng kaalyadong bansa ay ipagpatuloy lang ang diplomasya sa China. Mabuting ang magkamali ang China para mawala na ang traidor na Pilipino. Alam na dis kung sino sila. Oo. DJ Day Sigurd. Mahuli yan anytime soon. Matagal pa yan. 3J po. Si Rox, tawa-tawa siya. Nasa lakwatsyaan ako eh. Pero sasagutin ko ang tanong mo. Pwede bang vote ang sagot? Maglakwatsa ka na naman. DJ Show po nito. Alam mo, Sir Rox, paandar lang nila Panelo at Rock yan. Pakiramdam ko eh, scripted yan. Para kunwari, sila hindi nagkakaintindihan dahil meron mas malalim na motibo ang kampo ni Duterte. Kita mo, Sir Rox, hindi sinusuway ng Duts ang dalawa kasi planado yan. Hay, naku naman. Kailangan bawat kilos ng Duterte boys suriin mabuti. Huwag tayong padala agad-agad. Galing mo talaga, ha? Ganun ba yun? Pwede. Ha? 3J show po nito. Hindi dapat gentleman's agreement ang tawag dyan dahil si Dus at ang China are not gentlemen at all. Dapat ang tawag dyan the ungentleman's disagreement. Totoo. Basta Andradecio, parehong nakagat ng aso na may rabies si Roque at Panelo. Sino ang source nila? Di ba si Duwag Impacto na Digong nyo? May mga sintomas na ng Alzheimer's o wala na sa matino ang pag-iisip ni Digonggong. Paiba-iba ang statement. Kaya DDS wala ng sarili ang presidente ninyo. Mga DDS, ha? Ay, mission accomplished, mga boss. Shout out, Eman Escalona, anak. Boyong Kong Balong, shout out. Hanggang bukas po muli. Inabot na rin na 9:30. Antok na talaga ako po, mga boss. Muntik tayo na isang oras, ha. God bless po, God bless. Dasal. Sana. Wala eh. Talagang doon ho tayo kakapit kay Lord. Good night, mga boss.